Yun po mga rutang dinaraanan ng mga manggagawa at mga estudyante, lalo po sa U-Belt, ang ilan sa mga rutang tinukoy ng piston na mawawalan ng tradisyonal na jeepney simula February 1. Yan po ay matapos ang anunsyo ng LTFRB na halos kalahati ng mga jeepney sa Metro Manila ang hindi pa consolidated. Nakatutok si Joseph Morong. Sa jeepney biyaheng Cubao Divisoria, araw-araw umaasa ang maraming nag-aangkat ng murang paninda. Pero simula February 1, kabilang ito sa mga posibleng mawala ng mga tradisyonal na jeepney ayon sa grupong Piston dahil huhulihin na ang mga hindi consolidated. 165 pa naman sila habang 13 lamang ang modern. Saan sasakay yung ating mga commuters? Hindi kakayanin ng 13 unit ang dami ng pasahero. Makawala rin umanong masakyan ang sumasakay sa rutang Cubao via E. Rodriguez sa Espanya na dumaraan sa Quiapo at iba pang pangunahing destinasyon sa Maynila. Apektado rin ang biyaheng Project 3 sa Quezon City. Ang parehong ruta suki pa naman ng maraming empleyado at mga estudyante lalo na sa University Belt. Lahat ng biyahe rito, traditional jeepney, wala ni isang modern o minibus. Ngayon pa lamang ay talagang makikita na natin kulang yung public transport. No, talagang makikita natin yan sa panahon ng lasawar. Ang Student Council ng University of the Philippines naman sumulat sa kanilang admin para sa dialogo para sa mga jeepney dumadaan sa campus na maapektuhan daw ng utos. Binanggit ang ilang rutang wala pa raw consolidated na mga jeep. Bagamat may nakausap akong biyaheng UP Pantranco na humabol daw nitong Disyembre na magpa-consolidate. Natakot kami, siyempre maraming hindi na makakarehistro. Meron kasi nagre-rehistro sa amin ng December, buwan yung ending niya, hindi na makarehistro. Ayon sa Piston, hindi nagkakrisis sa transportasyon kahit napaso na ang December 31 consolidation deadline dahil pinapayagan pa ang mga tradisyonal na jeep hanggang January 31. Pero paano sa 1 ng Pebrero kapag sinimula na ang paghuli sa mga deconsolidated tulad ng sinabi ng LTFRB kahapon? Sa tala mismo ng LTFRB may lampas 20,000 na mga jeep sa Metro Manila ang hindi pa rin consolidated at ituturing na kolorum sa February 1. Halos kalahati yan ng mga jeepney sa rehiyon. Mas marami naman sa buong bansa ang consolidated kung saan 3 sa bawat 4 na jeepney ang consolidated. Sabi pa ng Piston, hindi raw dapat manghuli ang LTFRB sa February 1 dahil walang kapangyarihan ng LTFRB na suspindihin ang kanilang mga prangkisa. Provisional authority lamang daw ang galing sa LTFRB dahil galing daw sa Kongreso ang kanilang prangkisa na mas matagal daw ang bisa. Pag inano nga natin, 5 years yun dapat payagan. Dapat hindi siya dapat tulihin. Humihingi pa kami ng panig ng LTFRB pero sabi nila kahapon, hindi magkakaroon ng krisis sa transportasyon. Karamihan daw sa mga pangunahing lansangan ay may mga consolidated ng grupo. At pagkatapos ng Enero, ibibigay sa mga consolidated na grupo ang mga rutang walang nag-consolidate. Wherein these routes na merong less than 60% or zero to be given to another entity, either a cooperative or corporation, for them to assume that route para po makatulong sa mga mananakay. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.